Mga ka-sports, uminit ang basketball scene sa Asia dahil may matapang na banat ang isang Thai player laban mismo kay Kai Sotto. Ang sabi niya, hindi raw si Kai Sotto ang tunay na kaiju ng Asia, kundi ang kapwa niyang Thai big man na si Iejasu. At hindi lang yan ha, may panawagan pa sa dating G-League player na si Jared Shaw. At isang kontrobersyal na opinyon, dapat raw bang huwag na maglaro si Justin Brownlee sa EASL? Mga ka-sports, sobrang itong lalim at init kaya himayin natin isa-isa. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, anong banat ng Thai player? Sa isang interview at online discussion, diretsahang sinabi ng Thai player na hindi si Kai Sotto at Kaiju ng Asia, kundi si Iejasu ang mas dominante. Matapang na pahayag yan, lalo na kung iisipin na si Kai Sotto ang pinakakilalang Asian big man ngayon. May NBA experience pa, may international exposure at sentro ng Gilas Pilipinas. Pero ayon sa Thai side, mas physical at mas agresibo raw si Iejasu laban sa Asian competition. So ngayon mga ka-sports, sa mga di pa po nakakakilala, sino nga ba si Iejasu? Para sa mga hindi pa ganong pamilyar sa player na ito, ang player na ito ay isang Thai big man na kilala sa lakas ng katawan, mahilig sa banggaan sa loob, active sa rebounding at rim protection, hindi umaatras sa pisikalan. Sa Southeast Asia level, talagang dominant po siya, lalo na laban sa mas maliliit na bigs. Pero ang tanong, Iejasu versus Kai Sotto, pwede ba talaga? Kung ikukumpara natin, unang-una si Kai Sotto na may taas na 7'3", isang International League player na may experience sa NBL at B-League, NBA Summer League player at may G-League experience. Mas complete skill set sa shooting, passing at IQ. Habang si Iejasu naman may physical sa C-level, mas sanay sa banggaan, dominant sa regional tournaments at eksperto sa pagluluto ng laro. Di joke lang. Sa Southeast Asia, pwede pa ang debate. Pero sa Asia-wide at world level, lamang si Kai Sotto, lalo na sa skill, experience at basketball IQ. Kaya maraming fans ang nagsasabi, hindi pwedeng pisikalan lang ang basihan ng pagiging kaiju. So ngayon mga ka-sports, sa ibang segment, panawagan kay Jared Shaw. Bukod kay Kai, nadamay din sa usapan si Jared Shaw, ang dating G-League star player. May panawagan ng ilan na sanay raw ay mas maging aktibo si Shaw sa Asian competition o kaya ipakita kung kaya niyang dominahin ang Asian bigs after matapos ang problema niya, especially na nahuli siya sa may dalang pinagbabawal na gamot. Pero tandaan mga sports, hindi biro ang isang G-League star player. Hindi rin automatic na magta-translate agad ang laro sa Asian style kung galing sa G-League style. Dito tayo sa last segment mga sports, sub Justin Brownlee or JB na mas kilala natin, dapat ba daw talagang huminto or huwag na magpatuloy sa EASL? Isa pa sa pinaka-controversial. May nagsasabi na huwag na raw sanang lumaro si Justin Brownlee sa EASL tournament. Bakit? Para raw maiwasan ng injury dahil mas mahalaga siya sa Gilas at dahil sobrang bigat ng minutes niya. Pero kontra rito ang ibang fans, kung hindi si Brownlee, sino ang sasalo ng big games? Leadership niya ang nagbibigay ng kumpiyansa sa team. Dito nagkakahati ang opinion, rest versus competitiveness, long-term health versus winning now. So ngayon mga sports, ano ito sa Gilas Pilipinas? Mga sports, napakalinaw nito na pinag-aaralan na tayo ng ibang bansa, hindi na lang si Kai, buong Gilas ang target. Lahat ng galaw natin may reaksyon po sa Asia. At ang maganda nito, respeto yan. Kapag pinupuno ka, ibig sabihin kinakabahan sila. So mga ka-sports, ito ang tanong. Sa tingin mo ba tama ba ang Thai player na siya si Kaiju? Mas Kaiju ba talaga si Iejasu kaysa kay Kai Sotto? Dapat bang ipahinga si Brownlee sa EASL? Comment mo ang opinion mo, like kung kampi ka kay Kai, subscribe para sa mas mainit na Gilas updates. Dahil dito sa channel na ito, walang preno ang usapang basketball. Laban Pilipinas puso, so paano, ingat po kayo.
Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!